Gawa-gawa lang pala. Kasi nungalingan lang pala. Setup lang pala. Akala ko totoo. Niloloko lang pala tayo. Hey yo! So, eto, may kukwento ko sa inyo. May na-discover ako o malamang ako na lang yung hindi nakakaalam na may ganito pala nangyayari. Kagabi, nakatanggap ako ng message. Nakatanggap ako ng chat. Ako ba yung pinakausap? Hindi pala. Nakatanggap ako ng chat from hindi na natin babanggitin yung pangalan dahil nire-respeto natin ang privacy nila. Ang sabi sa akin, good day sir. Ganyan. So ako naman, nag-reply naman ako. Nagbibenta pala ng honey. Okay. Ayan, so ako naman, reply naman ako. Sabi ko, oy, good day. Tapos hindi ko makita yung hindi ko ma-distinguish kung female or male yung nag chat sa atin. Tapos nag-reply uli. Sabi niya, gusto mo collab tayo? Uy, collab. Aray ko, excuse me. Now, alam ko naman yung kung anong ibig sabihin ng collab pagdating sa social media. At napakagandang bagay nun. Kaya natuwa ako. Sabi ko, sige. Sabi ko, sige, okay yan. Ano bang plano mo? Saka, ano ba yung genre mo? Or ano yung ano yung area? Kasi baka mamaya collab tayo sa beauty products. Mahirap panindigan yun. So, usap-usap kami, getting to know each other. Tapos, na-discover ko na isa pala siyang freelance model. Sabi ko, abay, napaka swerteng jackpot naman ito. Freelance model pa ang naghahamon sa akin ng collab. Sabi ko, okay, anong klaseng collab ang nasa isip mo? Kasi ako, kita mo naman yung channel ko. Napag-usapan na namin yung channel ko. Nakita niya pala ako sa TikTok. Tapos, nagkaroon siya ng interest kasi nakita niya na nagigitara ako, nagda-drums, tapos nagmumotor. At nung pinuntahan niya ako sa channel ko sa YouTube, nakita rin niya na meron akong video na nagkakarera rin ako ng kotse. So sabi niya, naging interesado daw nagkaroon daw siya ng interest dahil marami daw akong ginagawa. And siya bilang freelance model, gusto daw niyang i-expound ang kanyang boundaries. Wow, ang lalim. Medyo Inglesera din siya. So napalaban ako ng Inglesan. Buti na lang dati akong BPO trainer. But anyway, so natutuwa naman ako. Nandun na ako sa mood na wow, this is something new, this is something different, and this is something good. Kasi ako mismo sa sarili ko, sabi ko parang ako rin gusto ko na rin mag-experiment on other forms or other platforms or other levels of social media interaction. So yun, so sabi ko sige, gawan natin yan ng plano. Tapos binanggit niya sa akin, sabi niya, alam mo ba yung mga habal? Sabi ko, okay, patay tayo dito. Mukhang mamomodus pa ako nito . So kinabahan na ako. Sabi ko, yes, alam ko, habal-habal. 'Di ba ano 'yun? Illegal 'yun kasi colorum 'yun na colorum na yung motorcycle taxi. Merong mga legal na motorcycle taxi, pero meron din yung mga tumitirada ng katulad nung tawag sa kanya freelance model. So merong mga freelance na mga angkas or yung nagpo-provide ng service, transportation service na gamit ang motor. Sabi ko, delikado ata yan kasi may huli yan. Sabi niya, hindi ganoon. Akala ko kasi nire-recruit niya ako na maghabal-habal. Sabi niya, hindi ganoon. Sabi niya, Sabi niya, alam mo ba yung mga naghahabal-habal na naka-big bikes na mga content creators? Patay tayo dyan. So dun pa lang, sa binanggit niyang yun, ang dami nang pumasok sa isip ko kasi naalala ko, nakapanood ako ng mga videong ganyan ng mga naghahabal-habal gamit ang magagandang motor
na ang mga pasahero ay magagandang chicks. So parang nagkatotoo yung hinala ko. So nagkatotoo yung hinala ko na yung pala mga ganun ay sineset up, or ang tawag nga niya is collab. So pinaliwanag niya sa akin kung paano gumagana yun. Kung yari parang sabi ko, sige wala akong alam dyan, inosente lang ako dyan, ipaliwanag mo sa akin kung ano yung ginagawa. At ang sabi niya, ganito yan, magsiset up tayo ng sabi pa nga niya date eh. Magsiset up tayo ng date, tapos susunduin mo ako, tapos i-video mo yun na parang habal-habal ka, tapos ako yung pasahero mo. Tapos ganun lang yun, tapos mag-uusap na tayo, tapos ipopost mo na siya as content. Parang lumiyok ang bito ako sa mga naiisip ko. Sabi ko, may ganito pa lang nangyayari. So parang sabi ko, okay, sige, tas anong mangyayari? Wala na, gano'n na. Tapos ako rin, mag-video rin ako sa sarili ko bilang kunwari pasahero ako, tapos ipopost ko rin. Or yung video mo, itatag mo ako doon, tapos magkakaroon din ako ng exposure. Or bigyan mo ako ng copy, tapos i-upload din daw niya. Sabi ko, so ang benefit sa'yo is exposure. Yes, ang benefit sa akin is exposure daw sa kanya. Kasi freelance model siya, so syempre kailangan mong i-expose ang sarili mo sa mga pwedeng makadiscover sa'yo, yung mga talent, ano bang tawag nga doon? Talent hunters pa yung tawag doon? Hindi naman eh, ano tawag doon? May tawag doon eh, nalimutan ko na tuloy. Yung mga nagdi-discover ng mga talents, ayan. So bago ko ibigay sa kanya yung decision ko, tinanong ko muna siya, sabi ko, bakit ako naman ang napili mo? Bakit ako yung sabi niya, hindi lang ikaw. Hindi lang ako. Okay, sabi ko, kung hindi lang ako ay ibig sabihin madami. Yes, madami akong ini-email, madaming daw siyang chinachat na mga nakikita niyang interesting. At kadalasan nga daw ang mga hinahanap niya is yung mga may motor na ganito, naka big bikes, or yung may motor na interesting, let's say may sinabi siyang mga brand ng mga motor na hinahanap niya. Sabi ko, ayos din mag-research tong babaeng to ah. Sabi ko, okay, tapos ilan na yung sumagot sa'yo? Medyo madami daw. Sabi ko, hindi yung sumagot lang, ilan yung pumayag at ilan yung nakagawa na ng collab with you. Madami daw. Sabi ko, so uso pala to. Ayun, nagkwentuhan na lang muna kami kasi sayang naman yung pagkakataon na makakilala ako ng bagong kaibigan. Tapos sabi ko na lang sa kanya, I'm really sorry kasi I really thought, akala ko tunay yung mga yon. Tapos ano siya, nag-send siya ng laughing emoji, tapos laughing out loud emoji, kung ano-ano. Sabi ko, pasensya na ha, masyado akong inosente sa ganyan kasi hindi naman talaga ako nagso-social media para gawing career. Tapos sabi niya, ano ka ba, ang social media ngayon, showbiz na yan. Wala nang totoo ngayon. Lahat yan may script, lahat yan may nakaplano, lahat yan setup lang yan. Huwag kang maniwala doon sa mga napapanood mo. Kasi may napagkwentuhan kami na isang specific channel na ganun ang ginagawa. Hindi na ako mag-mention ng pangalan kasi nga we respect the privacy of everyone here sa Man Cannot Ride. Pero sabi ko, so ganun yung nangyayari, sabi niya. Which is, ganun naman talaga yung hinala ko dati. Kasi nga parang hindi ka paniwala. Pero alam niyo naman ako, di ba? So nagpa-sorry ako sa kanya and nagpaalam na lang ako na sabi ko, pasensya na lang. If you still want to ride, if you still want to thank you. If you still want to collab na yung halimbawa gusto mong gumawa ng content using a motorcycle, then you can still hook me up, set me up, pero wag na nating palabasin na habal-habal kasi ayoko nung nanloloko. Ayoko nung gano'n na yung audience ko is kahit na it's for entertainment, ayoko nung gagawa ko ng mga scripted na ay ganito ganyan para lang magkaroon ng exposure. Then sabi niya, okay, thank you anyway for your time, good luck with your channel. Tapos yun na, nawala na yung chat namin.
So doon ko naalala yung sinaunang panahon na, yung bago pa lang yung myspace.com, bago pa lang yung blogspot.com, bagong-bago pa lang yung vlogging nun. Ang mga vloggers nun, mga photo vloggers pa lang nun, nagpo-post ng pictures, naglalagay ng caption. Ang kanilang pinopost is mga food trips, mga pinupuntahang mga tanawin, mga hotels. Tapos, isineshare lang nila yung kanilang mga true stories. So, ang sineshare nila, mga true stories na nakakatuwa. Kasi, as a viewer ng mga unang mga vloggers, nakaka-relate yung mga viewers na na-experience din natin yung na-experience nila. Diba? Halimbawa, may nag-post ng masarap na pagkain. Kahit hindi mo naman natikman yung pagkain, pero dahil nakita mo yun, parang naiengganyo ka na puntahan, subukan, or nagkakaroon ka ng idea na, uy, dun pala pwedeng magbakasyon, dun pala pwedeng kumain, uy, dun pala merong ganong klaseng pagkain na hinahanap ko pa dati. So yung mga sinaunang mga vlogs, actually, ang spelling pa ng vlogs noon is B as in Bravo, L-O-G-S, vlogs pa talaga noon. Yun yung mga, as in talagang mga true to life story na from experience talaga, from real experience. Nakakatuwa kasi noong mga panahon na yon, kapag meron kang rare experience tapos na-timingan mo, na nakuhanan mo ng video or picture, ipopost mo yon, yun na yung magandang content, yun na yung vlog. Pero nga sa ngayon, ayan, katulad nung sabi nung nakausap ko, vlogging is just show business. It's showbiz na ngayon. Lahat may script, lahat may plano, lahat may choreography, staged, setup, na nakakalungkot kasi ang dami-dami na ngayon mga kung ano-anong content ang lumalabas. Wala ka na talagang mapiling pwede mong panoorin na kakikitaan mo ng katotohanan, authenticity. Although, yeah, pwede natin sabihing merong authenticity yon. Authentic na nanloloko sila ng mga. Pero isipin na rin natin, hindi naman talaga sila, to be fair, hindi naman talaga yung panloloko. It's just that alam mo yun, yung mga viewers nila, alam naman nila na sinet-up lang yun. 'Di ba? Paano mo nga naman paniniwalaan na may nangyayaring ganun every week or every day, ganun ang nangyayari? Di ba, yun yung naisip ko dati, sabi ko, ang swerte naman itong rider na to, naghahabal-habal, tapos ang lahat ng pasahero, chicks, magaganda at sexy, at hindi mahiyain, lahat nakikipag-usap. Ito sa mukhang ito, kung susubukan ko yun, baka ipapulis ako ng mahabal-habal ko na maganda, sexy, at dahil baka kung saan, baka pag sinubukan kong kausapin, masampal lang ako. Anyway, ang gusto ko lang i-point dito is nakakapanghinayang, sayang na, alam mo yun, marami pala sa social media yung napapanood natin ngayon ang hindi naman pala totoo. Hindi totoo in a sense na it's not the natural interaction of people. Sinet up lang pala. At ang tawag pala nila dyan ay collab. Anyway, so na-share ko lang naman yan ngayon sa inyo. Biglang dumilim ang mga ulap kailangan na nating lumayas. Well, dito sa Man Cannot Ride, ang makakaasa kayo na lahat ng makikita nyo ngayon, ito sa amin ni Octavia, ang lahat ng makikita nyo, ito talaga kami. Kung sabihin ko sa inyo na ngayon hindi pa ako naliligo, hindi talaga ako naligo. Kung sabihin ko sa inyo na hindi ko pa nalalabhan ang loob, yung lining ng helmet ko, hindi ko pa talaga nalalabhan yan. Diba? Ito kami This is who we are and this is what we are dito sa Man Cannot Ride. Hindi ko gagawin na bigyan kayo ng content na sinet up or scripted para magmukhang kakaiba para lang sa inyong views. Kaya yung mga nanonood ng videos ng Man Cannot Ride, kahit kayo isa 10, maraming salamat. I will see you on the next video. I will see you on the road. Have a good day, everyone.